Okay, mapagpalang araw po, araw ng Sabado na naman, araw ng dalaw natin kay Kuya Ador. Ang layunin, bakit tayo pumapasyal every Saturday, ay upang magdala ng salita ng Diyos sa bawat taong maka-Diyos. Kasi kung hindi sila maka-Diyos, hindi naman ako papapasukin. Hindi ako patutuloyin. Siyempre, kaya ka pinatutuloy, ibig sabihin, ang mga tao na pupuntahan natin ay likas na maka-Diyos. Yan po naman ang nakalagay sa Biblia. Nangutusan ni Jesus yung 72 alagad. Sa bagay, may babalaro pag hindi tinanggap. Sabi niya, yun ang mahirap pag hindi tinanggap. May warning ang Panginoong Jesus doon. Pero, siyempre, mahabagin pa rin ang Diyos. Tandaan niyo po, mahabagin pa rin ang Diyos. Yan bago tayo papalawat sa pag-aaral ng mabuting balita, ay tayo muna ilalapit sa Diyos upang tayo po ay kanyang patnubayan. Ano po? Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ni Kuya Ador ng iyong salita. Buksan ang mga puso't isip ng mga manonood ng video ito upang aming pong lubos na maunawa ng iyong turo at aral. Sa langalan ni Jesus, Amen. Dito po sa libro ng Galacia, ayon kay San Pablo, sa 4:4. Ngunit dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Isinilang siya ng babae, si Maria po yun, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ayan. Isinugo ang kanyang anak. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Sabi ni Pablo sa Roma chapter 5 verse 6, sapagkat nung tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa makasalanan. Alam niyo po, ito yung takdang panahon. Kailan yung takdang panahon? Tayo pong mga taong, sabi ni Pablo, ay makasalanan at namatay si Jesus. Alam niyo po, itong ginawa ng Diyos, sakripisyo po ito. Sino makagagawa kaya dito sa ibabaw ng lupa na yung anak mo sinintesyan na mamamatay sa kamatayan? Sinong kayang tatay ang magsasabi, kagalang-galang na hukom, ako na lang po ang patayin nyo, huwag yung aking anak? Sino kayang magulang ang magkakalakas ng loob na yung kamatayan ng iyong anak ay ahakuin mo? Palagay ko, wala po. Wala. Pero dito po, anong sabi rito? Okay? Sapagkat nung tayo mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa makasalanan. Ang Diyos po ang nagsugo. Hindi po tumanggi si Jesus. Tignan pa po natin sa isang talata kung anong sinabi ni Jesus sa kanyang ama. Ito po, babasahin natin sa Hebreo naman, chapter 10, 6. Dahil diyan nang si Kristo ay manawag sa sanlibutan, dito po sa mundo natin, sa libutan, sinabi niya sa Diyos, ito ang salita ni Jesus ha, ang mga hain at andog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging andog. Isipin niyo po ito ha. Para mabayaran ang kasalanan ng tao, maghahandog sila ng ayop. Hindi na po nagustuhan ng Diyos ang mga hayop na inaandog ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus, ihanda mo ang aking katawan upang maging andog. Isipin niyo po yan. Kaya sinugo ng Diyos si Jesus upang iandog. Para yung kasalanan nating mga tao ay
hindi na tayo magbabayad pa, kaibigan. Sa hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunogin at mga handog dahil sa kasalanan. 7, kaya't aking sinabi, narito ako, sabi ni Jesus, o Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Sipin niyo po. Sundin ang kalooban mo, sabi ni Jesus, sa kanyang Ama. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Ang ginawa ni Jesus, sinunod ang kalooban ng Diyos. Anong sinunod niya? Kailangan siyang magdusa, maghirap, mamatay sa ibabaw ng krus. Kasi hindi natin kayang bayaran ng utang natin sa Diyos. Kahit na marami ka pang pera, kaibigan, kahit na ikaw pa yung pinakamayaman sa buong mundo, wala kang ibabayad sa utang mo sa Diyos. Sukat ba yung binabasa natin? Ang mga tao noon, magandog lang sila ng hayop, okay na. Pero bandang ulit, palibasa, masyado pong, ano bang pwede natin? Wise ang tao. Wise masyado. Sakim ang tao. Mapanglamang ang tao. Ang ginawa po nila noong araw, inihandog po nila yung mga hayop na may depresya. Mga pilay, mga bulag, mga mahihina. Ganon po katoso ang tao. Kaya kahit na sinusunod na nila yung kautusan ni Moses, hindi po tinanggap ng Diyos ang ugali ng tao. Kaya sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala. Dito po sa 3:23. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat? Basahin po natin sapagkat ang lahat ay nagkasala, lahat ng tao, at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kita niyo po. Bakit ganun? Hindi na tayo naging karapat-dapat sa Diyos kasi po, sakimang tao. Sabi ko nga po sa inyo, nagandog ka lang ng hayop, okay na sana. Dumating ang panahon, nang imagod po ang tao. Ang inihandog nila, mga may depresya, may mga sakit. Alam niyo po ba yung, halimbawa, yung tatay ninyo, birthday niya, anong bibigay mo sa tatay mo na pinagmulan ng iyong buhay? Hindi pa po yung pinakamaganda kasi tatay mo yung kahandugan mo. Binigyan mo ng regalo na walang kakwenta-kwenta. Sa tingin mo ba matutuwa ang tatay mo, kaibigan? Maaaring tatanggapin ng tatay mo yan, pero baka pagtalikod mo, itatapon lang ang nirigalo mong yan dahil walang kakwenta-kwenta. Dahil tatay mong may kaarawan, dapat ibigay mong regalo sa kanya yung pinaka the best na sa tingin mo magpapaligaya sa tatay mo. Ang mga tao nun tinatawag pa naman nila ang Diyos. Diyos ko, Diyos ko. Pero ano nilang inoper? Bulag na hayop, pilay na hayop, sakitin na hayop. Sa mga gugulayin naman noon, yung mga maliliit na bunga, hindi yung mga pang first class o class A kung tawagin na prutas o gulay man yan. Kaya ang Diyos po, hindi na po niya nagustuhan ang ginawa ng tao. Paano tayo makakabayad ng utang, kaibigan?
Kaya sinugo ng Diyos si Jesus, anak, ikaw ang bumaba doon. Ikaw ang handog, isasakripisyo sa ibabaw ng krus. Alang-alang sa pagmamahal ko sa mga tao. Talagang mahal po tayo ng Diyos. Alam niyo po, sa kabila ng tayo po'y makasalanan, mahal tayo talaga ng Diyos. Dito po sa 1:16 sa kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yun, mga tao, sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ibinigay, isinugo, upang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil nakita ng Diyos, wala tayong kakayahan upang bayaran ang utang natin sa kanya. Kaya ang Diyos po ang nagsakripisyo. Kaya ang tanong ko kanina, meron kayang nanay or tatay, o kaya naman may mga anak kaya? Halimbawa, yung tatay mo, sinintisya siya ng death penalty ng gobyerno. Ikaw na anak, kaya mo bang sabihin yon? Kagalang-galang na hukom. Ako na lang po ang isasalang ninyo sa death chamber. O kung nagkasala naman ay ang anak, sasabihin ba ng tatay, ako na lang po ang uupo sa silya elektrika? O sasabihin kaya ng nanay, ako na lang ang turukan nyo ng pagpamanhid at pagkamatay? Sino? Kayo po. Di ba napakahirap na saluhin mo yung utang ng may utang? Lalo na kung ang kabayaran ay kamatayan. Sabi nga ng iba, ang sarap yata mabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Lalo na po yung mga mahilig sa kamunduhan. Bisyo dito, bisyo doon. Anong sabi pa ng iba? Huwag kayong mag-alala. Sky's the limit. Ibig sabihin ng sky's the limit, halos kulang na lang. Bilhin na nila yung restaurant o bar na kanilang pinagdadahusan ng kasiyahan. Alam niyo po, tayong mga tao, makasalanan po talaga tayo. Yan ang totoo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Bakit nasabi ni Pablo sa kanyang panahon na ganito, 3:10 ng Roma, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sipin niyo po, sa panahon ni Pablo, nasulat niya ito. Maging ang kanyang sarili hindi exempted. Hindi sinabi ni Pablo, kayo lang ang hindi matuwid at ako'y matuwid. Hindi. Ang sabi niya, lahat. Walang matuwid. Wala kahit isa. Pati yung sarili niya, hindi niya itinuring na matuwid. Bakit po kaya sinabi ni Pablo walang matuwid? Ito po sa verse 18 ang nakalagay, ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Si Pablo, isang kriminal, mamamatay tao. May pitak ba siya? Natakot? May takot ba siya sa Diyos? Wala. Kasi kung may takot siya sa Diyos, bakit kailangan pumatay siya ng tao? Hindi lang ba sa pangkaraniwan ang pinapatay niya? Mga tagasunod pa ng ating Panginoong Yesukristo. Ang pinapatay niya, pinipili niya. Pinupuntahan ng mga sinagoga. Kapag meron siyang nakitang mananampalataya kay Jesus doon, kakalad ka rin niya papuntang plaza at papatayin sa plaza sa pamamagitan ng stoning o pagbato. Yang kanyang ginawa kay Esteban. Nang matagpuan niya po si Esteban na may takot sa Diyos, anong ginawa niya kay Esteban? Kinaladkad niya po.
Ganito po ang nakalagay sa Biblia. Nang hindi pa po apostol si Pablo, ito ang ugali niya, ito ang gawa niya. Ito, sa chapter 7, si San Esteban po ang unang biktima niya. Ganito po ang nakalagay. O sa gawa. Kaya alam niyo po, nakakatakot na ang panahon natin ngayon. No? Totoo yan. Basahin ko. Ito nakalagay dito sa panahon ni Esteban. Simulan natin sa 54, gawa 7. Ang pagbato kay Esteban. Kita nyo yung title, pagbato. Yun ang sinasabi ko. Babatuin ka hanggang mamatay ka. Ang babato sa iyo, lahat ng tao, walang sasaklulo sa iyo. Ganito nakalagay. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang kaningningan na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. 56. Bukas ang kalangitan, sabi niya, nakikita ko ang anak ng tao, referring to Jesus, na nasa kanan ng Diyos. 57. Tinakpan nila kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay silang dumalong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Di ba sabi ko sa inyo? Pag nakakita si Pablo, kakalad ka rin yan. Dadalhin sa plaza. Inubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwas sa isang binatang nangangalang Saulo. Si Pablo noon, ang pangalan niya Saulo. Nang maging apostol na siya, ang pangalan na binigay sa kanya ng Panginoon ay Pablo. 59. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. 60. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo na po silang papanagutin sa kasalanan ito. Yan palang pagpatay sa tao, kasalanan. Yang ginawa ni Pablo, kasalanan. Yang ginawa ng mga tao sa panahon ni Esteban, kasalanan. Pero ano sabi ni Esteban? Panginoon, wag mo na po silang singilin o papanagutin sa kasalanan ito. Isipin niyo po, mamamatay na lang si Esteban, ang mga bumabato sa kanya, si Pablo, sila pa rin ang kanyang iniingi ng tawad sa Diyos. Talagang mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Kita nyo si Pablo. Kahit mamamatay tao po siya, tumanggap siya ng biyaya ng Diyos. Ng awat abag ng Diyos. Pinatawad po siya. Lahat po tayo patatawarin ng Diyos sa ating kasalanan. Ito lang po ang kailangan nating gawin. Wala pong matuwid sa ating kahit isa, sabi ni Pablo. Lahat walang takot sa Diyos. Ano lang ang dapat nating gawin, kaibigan? Ayon po sa Gawa chapter 26 verse 18. Ito po nakalagay. Sa huling paragraph B. Ito. 26 Gawa 18 second paragraph. Sabi ni Jesus,
at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Kita niyo po. Kahit anong sama natin, si Pablo walang kasing sama. Kaya sabi ni Pablo, lahat nagkasala. Ako yung pinakamakasalanan sa lahat. Kasi nga po, iba ang kanyang pinapapatay at pinapatay. Mga tagasunod mismo ng ating Panginoon Yesus. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Kaya po merong Pasko. Kaya pinadala si Jesus upang siya po ang dumanas ng sakripisyo at lahat ng yun tinanggap ng Diyos. Sabi ko nga po, sino bang tatay, nanay, anak na aako sa kasalanan ng kanyang membro ng pamilya na sasabihin sa hukuman, kagalang-galang na hukom, ako na lang po ang inyong isasalang sa death chamber. Sino, kaibigan? Meron ba kayong may tuturo? Kung meron, sabihin nyo at na makita natin. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Salamat, nagsakripisyo ka po dahil sa amin. Dahil mahal na mahal mo po kami, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal. Kung hindi man namin masuklihan ng pagmamahal ang iyong pag-ibig, Panginoon, patawarin mo po kami sapagkat likas na mahina po kami. Hallelujah. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan, kaibigan. Kung hindi nyo pa po naisusuko ang inyong buhay kay Jesus, panahon na po ng pagsuko sa Kanya. Sapagkat ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except through me. Tandaan niyo po, kaibigan, hindi tayo hindi tayo makakakit sa langit, kundi tayo susuko kay Jesus. Jesus, the Savior. Amen. Sana po meron kayong natutunan, meron kayong napulot. Lahat po yan ang po sa Biblia, hindi tayo nagbiro-biro o ang Diyos hindi nagbibiro. Tandaan niyo po yan. Merry Christmas na lang po sa inyo lahat. God bless us all. Bye-bye. Siya po si Kuya Adora, no? Senior na rin siya. Ano po, at nanungkula sa kanilang barangay, kagawad din naging chairman. Kaya ex-chairman na lang po siya, no? Dito po sa Barangay 94, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Ako niyang kaibigan, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.